Pamilyar ba sa inyo ito? O ito? Tama! Yan ay mga halimbawa ng mga social awareness campaign ng ating mahal na paaralan. Ito ay ang National Autism Consciousness Week. Samantala, ito naman ang National Women's Month Celebration kung saan pinahalagahan ang mga kababaihan. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako nga pala si Ginang Annalyn Panelo para sa Filipino Baitang Walo. Halina para sa ating panibagong paksa. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa Social Awareness Campaign o ang Kamalayang Panlipunan. Ang kasanayang pampagkatuto sa araw na ito ay ang MELC 54 na kasusulat ng isang malinaw na social awareness campaign tungkol sa isang paksa na maisasagawa sa tulong ng multimedia. Napakahalaga ng ginagampanang papel ng mass media sa buhay ng tao. Ang iba't ibang medium nito tulad ng broadcast media na binubuo ng radyo at telebisyon, print media na kinapapalooban naman ng mga popular na babasahin tulad ng pahayagan, magazine, comics, kontemporaryong dagli, mga popular na panitikan tulad ng patalastas, awit, rap, slogan, gayon din ang mga pelikula at maging ang mga video technology ay nagsilbing mabisang mekanismo ng pagbabago ng kulturang Pilipino sapagkat may kakayahan itong baguhin ang mga paniniwala, pag-iisip at pagpapahalaga ng mga tao sa mabilis na paraan. Kaya naman sa kasalukuyang panahon, ang lahat ng ito ay magagamit na instrumento sa kampanya tungo sa Kamalayang Panlipunan o Social Awareness Campaign. Ang mga kampanyang ito ay nakatutulong upang mabigyang kabatiran ang mga tao tungkol sa isang tiyak na isyong nagaganap sa ating lipunan. Nagagamit din ito upang himukin ang mga mamamayang suportahan ng isang proyektong makatutulong sa paglikha o pagsusimula ng isang pagbabago. Sa pagbuo ng isang social awareness campaign, mahalaga na isaalang-alang ang sumusunod na mga hakbang. Una, pumili ng isang napapanahong isyong nais mong gawan ng isang social awareness campaign. Mas maganda kung ang mapipiling issue ay nakikita sa malawakang bahagi, hindi lamang ng iisang lugar, kundi sa buong bansa. Piliin rin ang mga issue o yung paksa na hindi lamang iisang tao ang may kinalaman, bagkus ito ay nararamdaman ng maraming mamamayan. Ikalawa, tukuyin kung sino ang grupo o pangkat ng mga tao ang nais mong makabasa, makarinig, makakita o makanood ng kampanyang iyong gagawin. Ang hakbang na ito ay makatutulong sa iyo upang malaman mo ang swak na mga salita o pangungusap na gagamitin mo para sa iyong social awareness campaign. Ikatlo, magsaliksik ng mahahalagang datos o impormasyon hinggil sa issue o paksang iyong nais bigyang pansin upang magkaroon ng sapat at malawak na kaalaman hinggil dito. Hindi ka pwedeng gumawa ng isang social awareness campaign na hindi mo alam ang kanyang sakop at limitasyon. Kailangang makita mo ang mga pangunahing impormasyon na magagamit mo sa pagbuo ng naturang sulatin. Ikaapat, alamin kung anong pamamaraan ang iyong gagamitin sa pagsasagawa ng iyong kampanya. Maaaring gumamit ng broadcast media, print media, video technology at iba pa. Sa kasalukuyang panahon, tiyak na papatok sa masa, lalo na sa kabataan,
kung gagamitan ito ng social network media tulad ng Facebook, Twitter, YouTube, at iba pa. Ikalima, magsagawa ng mahusay na pagpaplano sa pagbuo ng balangkas ng isasagawang campaign material. Sa bahaging ito, mahalagang makalikha ng sequence at dialogue script na siya ninyong magiging batayan para sa pangkalahatang proyekto. Narito ang ilang mahalagang paalala at hakbang sa pagbuo nito. Una, tandaan na ang iyong bubuuing script ay kailangang maging makatotohanan upang higit itong maging kapani-paniwala. Lagi mong tatandaan na ang mga kapani-paniwala at makatotohanang script ay madalas na tinatangkilik at kinakanigan ng maraming manonood at tagapakinig. Ikalawa, magbigay ng mga konkreto o tiyak na halimbawa. Bakit? Ito'y makakapukaw o makahihimok ng interes ng mga taong makakikita o makababasa o makaririnig nito. Ikatlo, maging malikhain sa pagbuo. Ang pinakamagandang gamitin mo sa pagbuo ng script para sa social awareness campaign ay ang iyong imahinasyon. Ikaapat, maging tiyak sa puntong nais bigyang diin sa isasagawang dialogo. Iwasan ang pagiging maligoy-ligoy sa pananalita para madaling matumbok ng mga tagapakinig at tagabasa ang ideya o impormasyon na gustong bitawan ng social awareness campaign na iyong isasagawa. Ikalima, maging tiyak kung sino ang partikular na tao o grupo ng tao iyong patutungkulan ng pagsulat ng dialogo. At ika-anim, gawing magkakaugnay ang bawat dialogo o eksena. Ang dahilan kung bakit kailangang ito ay magkakaugnay ay upang higit na maging mabisa ang iyong script. Lagi mong tatandaan na ang isang uri ng output na walang pagkakaugnay ay magiging malabo sa tagapakinig o mambabasa. Gawain: bumuo ng isang malinaw na social awareness campaign tungkol sa isang napapanahong isyung dapat pansinin ng mga kabataan na isasagawa sa tulong ng multimedia. Ayan mga bata, isang aralin na naman ang ating tinalakay. Sana ay may natutunan kayo. Hanggang sa muli, paalam!